Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa ginagawang mga aksyon at hakbang ng China sa West Philippine Sea, tila wala na silang balak na tanggapin ang katotohanan na walang basihan ng kanilang 9-dash line na mapa at nanggaling na ito mismo sa Court of Arbitration. Kaya naman dahil dito, mapa naman natin ang dapat nating ibida na siyang tunay na nagpapakita na sa atin ang mga teritoryong inaangkin ng China sa West Philippine Sea. Atin ang tunghayan ang makasaysayang Murillo Velarde Map na magpapatunay na sa atin ang inaangking teritoryo ng China. Usap-usapan pa rin hanggang sa ngayon ang BRP Sierra Madre, isang barkong pangdigma ng Pilipinas na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang anumang kasunduan ng Pilipinas at China kaugnay sa pag-aalis ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pahayag ito ng Pangulo kasunod ng claim ng China na umunoy nangako ang Pilipinas sa kanilang bansa na aalisin ang sumadsad na barko ng Pilipinas doon. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., sakali man na mayroon ngang ganitong ipinangako ang sino mang opisyal ng anumang nakalipas na administrasyon, ngayon pa lamang ay pinapawalang bisa na niya ito. Kung matatandaan, una na ring hinamon ng National Security Council ang China na pangalanan o maglabas ng ebidensya sa sinasabi nilang pangakong ito dahil ang China anila ang gumagawa ng claim, responsibilidad nila ng China na suportahan ang claims nito ng ebidensya. Yaman din lamang na napag-uusapan natin ang tungkol sa pinag-aagawang teritoryo. Alam mo ba na may isang matandang mapa ang Pilipinas na nagpapatunay na sa atin talaga ang ilan sa mga inaangking teritoryo ng bansang China? Ito ay ang may tuturing na pinakamatandang mapa sa Pilipinas na nilikha noon pang taong 1734, ang Murillo Velarde Map, na hango sa pangalan ng isang paring Jesuita na si Padre Pedro Murillo Velarde. Ang Carta Hydrographica Iconographica de las Islas Filipinas Manila 1734 o ang 1734 Murillo Velarde Map ay nabili ng isang businessman na si Mel Velarde sa isang auction sa halagang 12 million pesos at idinonate sa pamahalaan. Malinaw na makikita dito na kabilang sa Pilipinas ang Panatag Shoal or Scarborough Shoal na ang dating pangalan nito ay Panakot. Ang naturang teritoryo ay hindi makikita sa kahit anong sinuunang mapa ng bansang China. Ang Mapang de las Islas Filipinas o mapa ng mga isla ng Pilipinas na nilikha ni Padre Murillo Velarde at inilimbag noong 1734 ang itinuturing na ina ng mga mapa ng Pilipinas at pinakatanyag na mapa na naglalarawan sa bansa. Noong 1732, inatasan ni Gobernador General Fernando Valles Tamon ang Jesuitang pari na si Murillo na gumawa ng isang mapa ng Kapuluang Pilipinas. Inukit ito ni Nicolas de la Cruz Bagay na inilarawan sa ilalim ng mapa bilang Indio Tagalog o Katutubong Tagalog at isang maestrong manlilimbag, mahusay na taga-ukit at tapat na kaibigan. Iginuhit ng isa pang Pilipino na si Francisco Suarez ang 12 munting dibuho na naglalarawan naman ng mga eksena sa bansa. Inilimbag ang isang mas maliit na bersyon ng mapa noong 1744 at inilathala sa kasaysayan ng probinsyang Jesuita ni Murillo noong 1749. Nawala ang mga plates ng mapa sa panahon ng pananakop ng mga Ingles sa Maynila noong 1762 hanggang 1764. Noong taong 1934, sa isang monograph na gumugunita sa ika-200 taon ng mapa, itinala ni Padre Miguel Selga ang 125 mahalagang isla na makikita sa mapa. Noong taong 2012 naman, naibalik ang mapa ni Velarde sa kamalayan ng sambayanan dahil sa alitan ng Pilipinas at China sa Panatag Shoal o Scarborough Shoal, isang kumpol ng mga bato at maliliit na isla sa dagat kanlurang Pilipinas o dagat timog China, malapit sa lalawigan ng Zambales. Inilalarawan kasi ng mapa ang Panatag na dati tinatawag na Panakot at Baho de Masinloc bilang bahagi ng Pilipinas. Ginamit ito ng mga pinuno at ng media ng bansa bilang patunay na lehitimo at makasaysayang pagmamay-ari ng Pilipinas ang naturang pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea.
Noong 12 ng Hulyo 2016, sa issue ukol sa West Philippine Sea, nagdesisyon ng Permanent Court of Arbitration ng pabor sa Pilipinas dahil sa napakaraming ebidensya na isinumite ng ating bansa na magpapakitang atin ang teritoryong inaangkin ng China. Binanggit sa naturang pagpapasya ang mga sumusunod. Ang 9-dash line ay pinoprotesta ng China ay walang bisa. Ang mga teritoryong inaangkin ng Pilipinas ay hindi sumasabog sa teritoryo ng China. Nilabag ng China ang soberanya ng Pilipinas sa Exclusive Economic Zone o EEZ nito sa pamamagitan ng paghaharang sa mga Pilipinong mangingisda at sinira ng China ang kapaligiran sa mga pinagagawang teritoryo dahil sa pagtatayo nito ng mga artipisyal na isla. Ang inaangkin lamang ng Pilipinas ay ang bahagi na tinatawag nitong West Philippine Sea na pasok sa EEZ nito na 200 milyang pangdagat, ang Kalayaan Island at ang Scarborough Shoal, hindi ang buong South China Sea. Ang 1734 Velarde Bagay Map na tinaguriang Mother of All Philippine Maps ang isa sa mga ebidensyang ginamit ng Pilipinas upang maipanalo ang kaso. Nakalagay sa mapa na ito ang Spratlys na noon ay tawag ay Los Bajos de Paragua sa mapa at Paragua ang dating pangalan ng Palawan at ang Scarborough Shoal na noon ay ang tawag ay Panakot sa mapa ay sakop ng ating teritoryo. Mayroong karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Narito ang ilang ebidensya na magpapatunay na atin ito. Una, magkaiba ang West Philippine Sea at ang South China Sea. Ikalawa, nasa jurisdiksyon ng Pilipinas ang West Philippine Sea. At ang ikatlo, mayroon tayong mapang magpapatunay na atin ito. At ang ikaapat, mas malapit ito sa Pilipinas kumpara sa China at wala ring batayan ng 9-dash line nila na mapa. Ngunit ipinakita ng mga Pilipino ang kanilang paninindigan sa bansa sa pamamagitan ng pagharap sa korte at paglalahad ng mga ebidensya kahit alam nilang delikado ang kanilang buhay dito. Ito ay dahil humantong nasa puntong pati ang ating mga mangingisda ay pinakikitaan ng mga Chinese ng hindi magandang pakikitungo kahit wala naman silang ginagawang mali. Kaya't napilitan ng mga opisyalis ng Pilipinas na maghain ng reklamo ukol sa usaping ito. At dito ay naghain sila ng kanya-kanyang hinaing ukol dito at nagbahagi din sila ng samot-saring ebidensya na dedepensa sa kanila. Ang pagkapanalong ito ng Pilipinas laban sa isang malaking bansa tulad ng China ay nagpapakita na kaya nating harapin ang ating kalaban at ipaglaban ang nararapat para sa atin. Hindi madaling makipagtunggali sa mga bansang mas malakas at mas malaki sa atin. Para sa kaalaman ng lahat, ang West Philippine Sea ay isang grupo ng mga isla na inaangkin ng Pilipinas at China dahil sa potensyal na likas na yamang makukuha dito. Naniniwala ang China na matagal ng kanila ito sapagkat sila umanong nakakita at nagpangalan sa lugar. Depensa naman ng Pilipinas, matagal nang napabilang sa bansa ang West Philippine Sea bilang bahagi ng Zambales. Isa umanong mapang nalimbag noong 1734 ang nagpapakitang parte ng probinsya ang nasabing isla. At noong 1965, nakapaglagak din tayo ng watawat at nagtayo ng parola doon. Iminungkahi ng isang mambabatas na ituro sa mga estudyante mula elementarya hanggang high school hanggang sa kolehiyo ang sitwasyon at karapatan ng mga Pilipino sa West Philippine Sea na inaangkin ngayon ng China. Ayon kay Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares noong 2016, tulad ng ginagawa niya ng China, kaya lahat ng mga Chinese nationals ay pinaniwala na lahat ng isla sa South China Sea kasama na ang West Philippine Sea ay pag-aari ng kanilang bansa. Ayon sa mambabatas, hindi tulad ng China, hindi alam ng mga batang Pinoy ang sitwasyon sa WPS at ano ang hawak na karapatan ng Pilipinas sa mga nabanggit na isla. Dahil dito, panahon na umano na ituro mula sa elementarya ito lalo na't hawak ng Pilipinas ang mga dokumento na magpapatunay ng karapatan ng Pilipinas sa mga isla sa Spratly Islands. Kabilang na sa mga education materials kung sakali ay ang United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS na nagsasaad na ang 200 nautical miles mula sa pampang ay pag-aari ng isang bansa dahil sa umiiral na batas ukol sa Exclusive Economic Zone. Marami rin naman ng mga dokumento mula pa noong unang panahon ng mga Kastila tulad ng mga lumang mapa na ang marami sa mga isla sa WPS ay pag-aari ng Pilipinas subalit hindi ito na ituturo sa mga kabataan. Ang tensyon ngayon sa West Philippine Sea ay tiyak na mahaba-habang panahon pa ang kailangan upang matapos, lalo pa itong madurugtungan dahil sa ginagawang mga hakbang ng mga bansang sangkot dito. Pero sa inyong palagay mga paps, ano nga kaya ang pinakamabisang solusyon upang resolbahin ang komplikadong issue na ito sa ating teritoryo? Dapat ba na may mga tao na magbuwis pa ng buhay para lamang matigil ito? Huwag kalimutang mag-iwan ng inyong matalinong opinyon sa comment section sa ibaba ng video ito. Salamat po.